Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Fam. Purihin ang Panginoon at magandang umaga sa lahat. Sa muli, narito po ang inyong lingkod, Pastora Melody Grueso ng CRC Calabanga Daughter Church. Tayo po ay sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion. At sa ating pong pagsisimula, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas namin ang iyong pangalan sa umagang ito. Pinararangalan ka po namin sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Amin pong dalangin na samahan kami ng iyong banal na espiritu upang maunawain namin ang iyong mga panukala o plano sa aming buhay. At pangunahan kami at gabayan upang maintindihan namin at sumagana ang aming buhay espiritual. Salamat po aming Diyos. In Jesus' mighty name, Amen. The title of our devotion for this morning, Naomi petitions her daughters-in-law to go back to Moab. At ito'y mababasa natin sa Ruth chapter 1, verses 8 to 9 in ESV. Let us read. But Naomi said to her two daughters-in-law, "Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show you kindness as you have shown kindness to your dead husband and to me. May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sa ating pong introduction, the book of Ruth begins during one of the darkest periods in Israel history, the time of the judges. Dahil sa tagutom, lumipat si Elimelech kasama ang kanyang asawa ni si Naomi at ang kanilang dalawang anak na lalaki patungo sa Moab. Ngunit habang sila ay naroon, namatay si Elimelech at kalaunan ay namatay rin ang dalawang anak ni Naomi. Naiwan siyang balo at wala ng mga anak. Nang mabalitaan ni Naomi na muling pinagpala ng Diyos ang Bethlehem ng pagkain, nagpasya siyang bumalik sa kanyang sariling bayan. Habang sila ay naglalakbay, sinamahan siya ng kanyang dalawang manugang na sina Ruth at Orpah. Ngunit sa halip na hikayatin silang magpatuloy, pinakiusapan sila ni Naomi na bumalik na lamang sa Moab. Sa unang tingin, maaring isipin natin kakaiba ang kanyang ginawa. Sa mga talatang ito, makikita natin ang malalim na aral tungkol sa pag-ibig, pagsakripisyo, pananampalataya, at hindi nakikitang pagkilos ng Diyos. May 4 pong puntos tayong pag-aralan. First point, Naomi demonstrated selfless love. Hindi inisip ni Naomi ang kanyang sariling kapakanan. Kahit nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang asawa, ang kanyang dalawang anak, ang kanyang tahanan, ang kanyang seguridad sa buhay. Sa kabila nito, hindi niya hiniling kina Ruth at Orpah na manatili upang siya ay makasama. Sa halip ay sinabi niya, "Go back." This is genuine love. True biblical love seeks the good of others before itself. Sa panahon ngayon, madalas nating marinig ang mga katagang, unahin mo ang sarili mo. Gawin mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Ngunit bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo ng Diyos na magmahal ng may pagsasakripisyo. Si Jesucristo mismo ang pinakamagandang halimbawa sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sometimes, genuine love means letting go so that another person may experience God's best. Ang key lesson dito, love gives rather than takes. Second point, Naomi recognized God's kindness even in her pain. Naomi prayed, "May the Lord show you kindness." The Hebrew word for kindness is hesed. It means covenant love, faithfulness, mercy, and unfailing love. Even though Naomi was hurting deeply, she still believed God was kind. She desired God's blessing upon Ruth and Orpah instead of allowing bitterness to control her heart. Marami ring mananampalataya ngayon ang dumaranas sa pagkawala ng mahal sa buhay, kahirapan, problema sa pamilya, karamdaman, kabiguan. Yet, even during difficult seasons, we can still pray for others. Sa tulong at biyaya ng Diyos, kaya pa rin nating magmahal at manalangin para sa kapakanan ng ibang tao. Third point, Naomi desired rest for her daughters-in-law.
Naomi prayed, "May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband." The word rest means security, peace, stability. Magandang kinabukasan, nais ni Naomi na magkaroon ng maayos na buhay sina Ruth at Orpa sa halip na maranasan ang kanyang paghihirap. Hanggang ngayon, lahat ng tao ay naghahanap ng kapahingahan. Akala nila sa pera, trabaho, relasyon, tagumpay at ari-arian lamang ito matatagpuan. Ngunit, ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lamang kay Jesucristo. Jesus said in Matthew 11:28, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Only Jesus satisfies. Only Jesus satisfies the deepest needs of the human heart. Point number 4, Naomi could not see God's bigger plan. Inisip ni Naomi na ang pagbabalik sa Moab ang pinakamainam na kinabukasan para kay Ruth at Orpa. Ngunit iba ang plano ng Diyos. Kung bumalik si Ruth sa Moab, hindi makikilala si Boaz. Hindi siya magiging lola sa tuhod ni Haring David. Hindi siya sa lahi na pinagmulan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang nakita lamang ni Naomi ay ang kanyang paghihirap. Ngunit ang nakita ng Diyos ay ang kanyang dakilang plano ng pagtubos. Sometimes we think closed doors are the end. Sometimes we may misunderstand God's silence. Sometimes our greatest disappointment become God's greatest appointments. God is working even when we cannot see Him. Bilang application, love others sacrificially even when you are hurting. Continue praying for people despite your own trials. Trust God's unseen plan during seasons of uncertainty. Seek true rest in Christ rather than in temporary things. Make a firm commitment to follow God regardless of the cost. In conclusion, therefore, let us trust Him, love others selflessly, pray for those around us, and remain faithful wherever God leads. Sa ating pong challenge, ask yourself, am I allowing suffering to make me bitter or deepen my faith? Am I loving others only when it benefits me? Am I trusting God's plan even if I don't fully understand it? Have I found true rest in Jesus Christ? Have I found true rest in Jesus Christ? Let us pray. Aming Ama, salamat po at tinuruan niyo po kaming magmahal, magsakripisyo para sa kapakanan ng iba at pananampalataya. Sa pamagitan ng buhay ni Naomi, naipakita niya ang kanyang kabutihan na kagaya ng ginawa niyo po sa aming mga tao. Your covenant love, your unfailing love, and compassionate God. Salamat Panginoon dahil natagpuan namin ang kapahingahan at kami ay may kasiguruhan, may kapayapaan at katatagan na mamuhay dahil kasama ka namin. Naway sa kabila ng mga pagsubok, mga kahirapan, ay makita namin na may maganda ka palang plano sa aming buhay. Salamat po, ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa aming programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagdinilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nating i-share ang videong ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.